Brother Romy. Mira, nakita ko yung post ng cybercrime. You see? Nandoon. At congratulations for the DDA. Okay? Nakalagay na dun eh. So, bukas. Okay. So, it means he will be a general. Okay? And thank you for that. Because when I met him, he was just a captain. Okay? Sabi niya, Pastor, hanggang major lang ako. No. Magkakaroon yan. Sama mo, Panginoon. Okay? Sama mo. And it was really good. Now I see him, not only him, but his son, growing up sa PNP, and the Lord is preserving them. And I thank God for that. Pag-uusapan natin, pagsagad na, kay God na dapat lumapit at kumapit. Okay? Ito pag-uusapan natin. Magdarating ka na masasagad ka. Kanino ka lalapit? Sa lending. Kanino ka lalapit? Kay Tulfo. Kanino ka lalapit? Kay congressman. Kanino ka lalapit? Sa politiko. Okay? Ano sabi ng 1 Kings chapter 17, verses 8 to verse 16? Okay? And the word of the Lord came unto him, saying, let's read it together. Arise, get thee to Zarephath, which belongeth to Sidon. Dwell there, behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. So he arose and went to Zarephath. When he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there, gathering of sticks. And fetch me, I pray thee, a little water in the vessel, that I may drink. And she was going to fetch it. He called to her and said, bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand. And she said, as the Lord thy God liveth, I have not a cake, but a handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse. And behold, I am gathering 2 sticks, that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat it and die. And Elijah said unto her, fear not, go and do as thou hast said, but make me thereof a little cake first, and bring it unto me, and after make for thee and thy son. For thus saith the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail until the day sendeth rain upon the earth. And she went and did according to the saying of Elijah. She and he and her house did it many days, and the barrel of meal wasted not, neither the cruse of oil failed, according to the word of the Lord which is spoke by Elijah. Father, we thank you. This is the last Sunday of the year. We're so thankful that you have been so good to us. If some people will ask us, why do we love you? In fact, hindi po kami nagmahal sa iyo kasi pinili naming mahalin ka. Ang katotohanan, Panginoon, kanya namin minahal ka because we deserve nothing. And you gave us everything. Salamat, natagpuan mo kami. Salamat, mula sa wasak na buhay, binuo mo kami. Thank you po sa salita mo, sa eklesiyang ginamit mo at sa pastor na nag-reach out sa amin. In Christ name we pray. And all God's people say, please be seated, pakibati mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, Happy New Year advance. Patingin ng mga kamay. Taas-taas ang kanang kamay. Kaliwang kamay. Titignan ko yan sa linggo, ha? Kung puto lang isa. Natural na yan. Pag kinakamayan kita, natutuwa ako sa iyo eh. Di ba? Dahil sabi ni tatay, ay putol na to. Pero yan, natural na yan, ha? Kasi talagang ano. Pero pag nakita kong naputukan ng kamay mo dahil sa paputok, ha? Mahal na paputok. Huwag na, ha? And andito po, pinagbilin to ni Pastor Al Cordero, si Lalaine Nunez. Lalaine? Ayun siya. Okay, shall we say? Andito rin si Kurt Kendrick Nasia. Okay, ayan siya. Mga taga-Bohol yan. Okay? At nakita ko rin si Happy. At saka yung kanyang family. Tayo kayo. You see? You see, kanya naalala ko yung ano, shall we say? Kababata ko yan. Kuya niya ang barkada ko. Yung kuya niya sabi sa akin, pag nakita mo akong naka-long sleeve na, nagtuturok na ako. Okay? Kasi kami yung mga makulit sa bangkal eh. You see? In fact, sabi ko nga nung sa Kilayan clan reunion, okay?
Noong araw ng Biyernes, yun yung araw na pinatay si Kuya Rolly. Sa bahay. See? Andun ako sa bahay nila, nina Ellen, tapos narinig namin yung putok. Paglabas namin, nakita ko si Kuya Rolly patay. Binaril doon sa bahay. Pulis yun. You see? So, tinulungan namin. Kami yung mga pakukulit nito mga to eh. Oh. Inaanong ka pa ni Mang Eddie, sinasabi ko sa iyo. You see? And I'm happy na kaming lahat, napasaway dati sa bangkal, na save. Ngayon, preacher na to. Pag umaga, meron siyang morning coffee na sinasabi, kaya sinasabi ko, preacher, happy, paki-pray mo naman ako. You see? And I'm so thankful na may church, may Pastor Fajardo na nag-reach sa amin. Okay? Kasi kung wala, palagay ko kasama na kaming nayari. Gusto kong maintindihan po nyo, yung binasa nating mga talata, ang large context ito ay nagsimula po sa verse number 1 na kung saan may matapang na pastor, may matapang na propeta na umarap sa hari. Okay? Si King Ahab, sabi ni Elijah, okay? May sinasasabi Panginoon sa iyo. At sabi ni Elijah na Tishbite, na inhabitant ng Gilead sa hari, ang lakas na ng korupsyong nangyayari sa ating bansa. Okay? Ang kakapal na mukha ninyo, yan ang sinasabi. At habang ako'y nakatayo, sabi niya ganon, walang ulan na darating. Bakit? Puro kayo flood control eh. Tatanggalin ko yung ulan para wala ng flood control. Okay? Walang ulan. Pagka walang ulan, paano yung mga nagtatanim? Tama? Paano yung mga nagtitinda, yung mga nahihirapan? You see? Gusto kong maintindihan nyo, it was a message of rebuke. It was a message of judgment. Okay? Hindi magkakaroon ng ulan, hindi magkakaroon ng tubig at hamog hanggat hindi ko nasabi. Now listen to this, okay? That's why growing up in my faith, I value what my pastor says. Lalo na kung ayon sa Word of God, okay? And I always listen to what he says, and whatever I am right now is a result ng aking pagsunod. Hindi ako komportable sa sinasabi niya kasi hindi yun yung nakalakihan ko. Pero dahil sabi ng Bible, niyakap ko. Okay? And by the way, this is my new Bible for 2026. Dahil natapos ko ng basahin yung tinatawag na Bible ko na pang-apat for this year. Okay? And this is a special gift for me that was given on the 50th anniversary ng MBBE, and 50 people were recognized there, and I'm one of those, at saka si Pastor Benny. Sabi ko, tay, gagamitin yung binigay mo sa aking Bible, ha? You see? Gusto kong maintindihan nyo, much of the majority of people today, akala lang church is just a place to attend. No. It is a family to belong. A church is a place na kung saan makikinig ka, thus saith the Lord. It is not what we think, kung anong pipiliin natin para kang nasa buffet. Hindi ito buffet. Sometimes yung messenger at yung mensahe hindi akma sa atin. Okay? Tatamaan tayo. Sabi ko nga kahapon sa mga pastor na kausap ko, nung hinatid ko si Pastor Joe sa Pampanga, sabi ko, mabait pa nga yung pastor mo eh. Yung pastor namin, pagka yung bata tumatakbo, ay sinasabi ko sa iyo, hindi mo ba kayang sawayin yung anak mo? Talagang hawak namin si Jeff dito, tsaka sino. Tapos laging tanong namin, talagang bombastic si pastor. Pag tinanong ka, anong mensahe ni pastor? Dalawa lang matatandaan namin. Tarantado kami at gago kami. Dogmatic yun. Nag-stay kami. Okay? Sabi ko, walang basagan ng trip-trip niya yun eh. Okay? The message that we will hear will not tickle our ears. It will not entertain us, but we need to listen. Let God's people realize, mga minamahal, that the church is not a place of entertainment. Hindi po to milyonaryo. Yung milyonaryo nga, yung host na pinagagalitan yung staff, hindi ganyan. Inuulit ko na naman eh. Di ba? Hindi pa siya nagsisimula noon, practice pa lang. The church is a place of instruction. It is a place of
exhortation, edification, pagpapatibay, pagpapalakas. Bakit? Kasi maraming mali sa atin. Maraming mali sa pag-handle natin ng finances. Maraming mali sa pagtrato natin sa kapwa. Am I right? Nung hindi pa kami nakakilala sa Panginoon, pag may nakaaway kami, isa lang ang pag-aisipan namin yan. Aabangan kita sa kanto. Dito dadaan yan. Okay? Tatawagin ng tropa. Naintindihan ko. Okay? Pag may mga kasama ka, okay? At sumama ka sa gangster ka. Diba? Pero pag mag-isa ka lang, sumusugod ka, monster ka. Ano ka, monster o gangster? May right? Pero pag nasa Panginoon ka, Kristiyano ka. Ba't ka makikipag-away? Are you with me? And we thank God for that. We are so thankful na mayroong isang eklesiyang ipinanganak. And sometimes, the church is a place of rebuke. Okay? Young people, preserve yourself. Dapat walang makakita ng katawan nyo kung di yung asawa mo na pinakasalan. Am I right? Dahil pagka hindi yan asawa mo at ganon, that's fornication. Pag yan ay nagsasama ka na, that's adultery and that's wrong. It is not good for us. Pagka halimbawa meron kang galit natin, pagka meron kami nakaaway, ay aawayin talaga namin hanggang sa kapatid. Babanatan namin walang ay sinasabi ko sa iyo. Pero nung matutunan namin sa Bible, we need to love one another. Ang hirap. Pinahiya kami nito eh. Kinaltukan kami nito eh. Inagaw nito. Alam mo ba, happy na yung kuya mo, isa lang ang crush namin? Okay, sabi ko, tol, crush ko yun. Crush ko rin yun eh. Sabi niya, pampihira ka, ligawan natin. Pag sinagot ka niyan, aawayin kita. Sabi naman ni Butch sa akin, pag sinagot ka niyan, aawayin ka, mabuti lang, pareho kaming binasted. Kung di mag-aaway kami. Okay? Sabi ng mga pastor ng barkada, ano bang itsura niyan? Disinerf ng mga kamote, tinignan. Ito ba'y pinag-aawayan nyo? Tangi, sabi ni Pastor Bot. Nung bata yan, kamukha ni Phoebe Gates yan. Sabi niyo, sino Phoebe Gates? Alam nyo kayo, kilala nyo lang si Taylor Swift eh. Phoebe Gates, Brooke Shields, Divina Valencia, Estela Suarez. Yan yung mga Paul, kilala mo yun, Paul? Si Estela Suarez? Inabot mo yun. Di ba kaklase mo si Dino? But, listen, hindi lang yan, ha? The church is a place where the gospel is preached. Okay? Hindi lang rebuke, hindi lang instruction, hindi lang exhortation, hindi lang edification, kundi the gospel is preached. Gusto kong maintindihan nyo. Maraming tao naniniwala, okay naman kami sa Diyos eh. Yan din ang alam ko eh. Alam mo kung bakit? Nagpipinitensya kami. Kabisado namin yung ang unang letra ay Asuncion. Ikaw ba'y nag-aaral sa Malate Catholic School? Hindi, no? 2 years lang. Kami ng kuya mo, Malate Catholic School kami. Okay? Ang aming principal, si Vic Moro. Okay? Si Mrs. Evaristo. Inabot mo yon? Oh, ayos ka. Naiintindihan kita. Are you with me? Kabisado namin yung Apostles' Creed. Every first Friday, meron kaming communion, nakaputi kaming lahat. Akala namin okay kami. Kasi mabait kami, hindi kami kriminal, hindi kami nananakit ng kapwa ng sobra. Tumutulong pa nga kami. But the question is this, what are the standards that we're using? Ang sukatan ba ng mabuting asal ay ayon sa paningin ng tao o ayon sa pamantayan ng Diyos? Ano ang pamantayan ng Diyos? Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat ay nagkasala. Kanya nung binanggit ko to sa reunion ng mga sakilayan, ay lahat tayo makasalanan.
Hindi lang natin problema ang ginagawang kasalanan, kundi ang ating kalikasan mismo ang makasalanan. Kahit anong kabutiang ipakita natin panlabas, sa paningin ng Diyos, tayo po ay lubos na nangangailangan ng habag at pagligtas kasi tayo'y talagang makasalanan. Before we appreciate salvation, we must understand what do we need to be saving from. Saan tayo dapat iligtas? Kung iniisip mong karapat dapat kang pumunta sa langit kasi may relihiyon ka, kasi gumagawa ka ng mabuti, hindi mo naiintindihan yung lalim ng biyaya. Hindi natin nakikita ang hopelessness na meron tayo at hindi natin tatawagin si Kristo bilang tagapagligtas. Kanya sa oras na ito, gusto kong maintindihan mo. Okay? Ang tunay na kalagayan ng tao, tayo po'y makasalanan, man is spiritually dead. Tayo po'y patay. Ano sabi ni Ephesians 2:1? At kayo'y kanyang binuhay na mga patay dahil sa kasalanan. Yes, nagtatrabaho ka. Yes, nagnenegosyo ka. Yes, pumapasok ka sa school. Yes, nagluluto ka. Pero spiritually speaking, tayo'y patay. Okay? The word patay in the Greek is nekros. It means lifeless, without power, incapable of action. Hindi lang tayo mahina. Hindi lang tayo may sakit. Spiritually dead tayo. Wala tayong relasyon. Walang buhay na koneksyon sa Diyos. Okay? Wala tayong kakayahang gumising, gumalaw, o lumapit sa Kanya sa sarili nating lakas. Bakit? Patay tayo spiritually speaking. Ang meron lang tayo relihiyon. Ang meron lang tayo yung ginagawa natin para masabing, uy, grabe, meron pa siyang krus. Sabi ko nga kahapon, alam mo, hindi kami naglalagay ng krus eh. Bakit? Si Pastor Emerson Cruz, ako Cruz et. So, pangalan pa lang namin, may krus na, okay na kami. You see? Gusto kong maintindihan nyo, sin separate us from God. Ang tao ay alipin ng kasalanan. Okay? Alipin tayo. Sabi ng Romans 3:10, as it is written, walang matuwid, wala kaitisa. Verse 11, walang nakakaintindi, walang naghahanap sa Diyos. Verse 12, lahat ay nagsilihis ng landas. Lahat ay nawala ng kasaysayan. Unprofitable. Wala tayong saysay. At walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. The repeated word, wala. Okay, wala. Wala. Ibig sabihin, the universal truth is this, lahat tayo tumalikod. Ibig sabihin, hindi lang tayo naligaw. Okay? Nagpakita pa tayo ng intentional rejection. Ibig sabihin, hindi lang naligaw, pinili mong talikuran ng Diyos. Mas minahal mong alak, bisyo, lahat. Bakit? Kasi, hirap pumait. We're not merely lost. We are willfully rebellious. At kung you will agree with me, ang kasalanan ginawa tayong alipin. At dahil dito, hindi natin kayang lumapit sa Diyos, Kanya inabot tayo ng soul winner. Kanya may nagbigay ng gospel tract. May mga taong sumunod sa Diyos. In fact, mayroon nang nag-text sa akin, Pastor, nagpadala ako ng 400 sa iyo, ha? Million? 1,000? Hindi po, pesos. Para saan? Sa GCash mo. Para saan? Registration po para sa missions conference. Nandoon naman yung, ba't sa akin pinadala? Yung GCash mo, alam ko eh. Dapat, mali-mali, hindi ganyan. Tinanong ako, contractor ka ba? Hindi. May nagbabayad na. Gusto kong maintindihan nyo, hindi natin kayang lumapit sa Diyos. Sa tingin nyo ba, makikilala ko, Panginoon, kung ako lang? Na! Ginamit ng Diyos yung kamatayan ni Resty para hanapin ko ang Diyos. Naalala mo nun? Kalye, nagiinuman kami. Magulo. Nagsumbong yung mga tao dahil may ginulpi na naman kami. Tumalba si Kuya Rolly. Kinuha yung, kukulit niya, pang! Patay si Rolly. Si Resty. Then mamayang konti, nadudoon na kami sa church. Pastor, Bible studyhin mo kami. Not to seek God. Para umalis doon.
Ephesians 2:3, anong sabi? Sa gitna ng yaon, tayo rin naman, ang ibang panahon, nabuhay sa pita ng laman. Okay? Kanya ito yan. Kung sinasabi mong ligtas ka, tapos pita ng laman ang namamayani sa iyo, ano yung pita ng laman? Kalibugan. Kahalayan. Okay? Pag nakakita ka ng tao, hindi mo tinitignan yung itsura, tinitignan mo, ano kaya itsura nito pag nakahubad to? Ayun, bastos ang utak natin. Fulfilling the desire of the flesh and of the mind. Kanya pag nakakita, kukunin ko to. Tama? When we were young, konti na lang, kleptomaniac na kami. Alam mo yung kleptomaniac? Nagnanakaw. Trip-trip lang. Uupo kami sa isang bakery, iuusog namin yung estante, tapos kukuha kami ng tinapay, ng chippy, ng Jack and Jill, tapos nagkakainan kami doon, sasabihin ni Perla na may-ari ng bakery, kinakain dyan? Wala! Pero tinda niya. Papasok kami sa bakery nila, magmamasa kami, tapos gagawin namin, uhubarin namin yung t-shirt. At pagkatapos yung minamasa, ipapahid na gano'n, pawis na pawis kami. Pugon, ay sinasabi ko sa iyo, sabi ko, bibili ba tayo ng tinapay na ginawa? Hindi, bakit? Puro pawis natin yan. Ayun, nalugi. Nagsara yung kanto ng Lacuna at saka ng ng General Lim, ng Emerayes. You see? Lahat ng pita at ang sabi dito, and we were by nature the children of wrath. By nature, it means that we does not do it. It's about who we are. Ito tayo. Ang pagiging makasalanan ay hindi lamang gawi kundi kalikasan. At dahil dito, nasa ilalim tayo ng puot ng Diyos. Hindi dahil sa pabigla-biglang galit, kundi dahil sa hindi makatwirang ginagawa natin at sa banal niyang hatol. Hindi sapat ang pagiging mabait o relihiyoso, mga kapatid. Without Christ, we're guilty and deserving of judgment. Kapag ganito pala ang sitwasyon natin, ang kalagayan natin, patay sa espiritu, alipin ng kasalanan, sa ilalim ng puot, ang tanong ko sa iyo, may pag-asa ka ba? Ha? May pag-asa ka? Patay ka, alipin ng kasalanan, nasa ilalim ng puot, ano pag-asa mo pumunta sa langit? Okay? Ang sagot, buong-buo, oo. May pag-asa. Dito makikita yung kagandahan ng Ebanghelyo. Hindi sa ginagawa mo, kundi sa ginawa ni Kristo. Sa kabila ng ating kawalang magagawa at pag-asa, ang Diyos ang mismong kumilos. Tama? Kanya may Pasko. Hindi tayo naniniwala that December 25 is Pasko. Pero naniniwala tayo na si Kristo iniwan ng langit, pinanganak sa sabsaban, are you with me? At pagkatapos, nabuhay bilang tao, kasi pag hindi siya naging tao, walang dugo na tataga sa Kanya. Dapat may dugo na mababuhos, okay? Hindi tayo iniwan sa ating kalagayan, kundi siyang gumawa ng parang para tayo'y maligtas. In fact, tayo ang hinanap niya, hindi tayo naghanap sa Kanya. Bago natin malubos na maunawaan ng pagkaalagahan ng kaligtasan na nagmula sa Kanya, kailangan munang harapin natin ang lalim ng tunay nating problema. Makasalanan tayo, wala tayong pag-asa, papunta tayong impyerno. Sa ganitong paraan, maintindihan mo yung biyaya. Hindi lang ideya, hindi positibong tugon. Ito isang kakayahang imposibleng ayusin ng ating sarili. Hindi natin kaya to. Ano sabi ng verse number 4? But God who is rich in mercy, minahal tayo ng dakilang pag-ibig. Verse number 5, sapagkat nung tayo'y patay dahil sa kasalanan, okay? Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. Okay? Binuhay niya tayo sa magitan ni Kristo. Patay ha, binuhay. Bakit? Verse 8, for by grace are you saved through faith. Maniniwala kang si Kristo ang namatay, nalibing, at nabuhay nagmuli, at tatanggapin mo sa puso mo. It is the gift of God. Wala kang ginawa kung di tanggapin. Verse 9, hindi sa gawa, kung hindi sa pananampalataya. Kasi kung gawa, magyayabang ka. Oy, excuse me. Ha? Ano suot mo? No? What to do? Admit your condition.
Walang tunay na kaligtasan pag walang tunay na pag-amin, makasalanan ako. Barubal ako, salbahe ako, hiwalay ako sa Diyos. Aminin natin wala tayong kakayahang iligtas ang ating sarili. Stop trusting yourself. Good work cannot save you. Good work cannot save a spiritually dead person. Patay tayo eh. Only God's grace through Jesus Christ can raise the spiritual death. Admit. Pangalawa, humble your heart. Lord, kailangan ko po ng kaligtasan. Pride blinds us to our need of a Savior. True faith begins when we say, Lord, hindi ko kaya, pero ikaw, kaya mo. Ililigtas tayo. That's why 1983, I thought I was going to heaven kasi nabaptize ako, kasi naging member ako ng Baptist Church. Naging Baptist muna ako bago ako naging anak ng Diyos. Until 1985, nag-preach si Pastor Fardo, katangian ang papunta sa langit, wala ako, katangian ang papunta sa impyerno, pasado. Imagine, I have to come forward and humble and said, Pastor, sorry na, hindi pala ako save. Akala ko save ako. Hindi ako nahiya. Inamin ko. Mapupunta ako sa impyerno. Prepare for grace. Pag naunawaan mo ang bigat ng ating kasalanan, doon mo lalo ma-appreciate ang biyaya niya. Am I right? Gaano tayo kabarubal, gaano tayo kasalbay, gaano tayo katigas ng ulo. Tama? Ang kaligtasan hindi simpleng pag-aayos ng buhay. Hindi magiging mabait na. Hindi ito tungkol sa self-improvement o pagbangon sa sariling sikap. Ito'y banal na pagliligtas mula sa kalagayang wala tayong kakayahang ayusin. Hindi natin kayang ayusin ang sarili natin. Alisin mo ang Diyos, alisin mo yung Word of God, alisin mo itong church na to, alisin mo si Pastor Fardo. I don't know where I am. Kasi, nag-uusap nga kami ni na Ronald, tsaka ni na Benji, ni na Allen, nung isang nga, sabi ko, isipin mo kung Panginoon, di ba? Kung wala tayo, kung wala ang Panginoon, saan tayo pupulutin? Nasabi ko kay Tisita, congratulations dahil nakita mo yung mga anak mo. Kahit hindi tayo tama. Marami tayong ginawang mali. Pasaway tayo. Okay? Look what God did. Are you with me? Tayo ay patay sa Espiritu. Tayo ay alipin ng kasalanan. Tayo ay nasa ilalim ng puot ng Diyos. Paano kag iigi niyan? Tama? Kanya kahit save ka na, andun pa rin yung pita ng laman eh. Tama? Pag nakakita ka ng maganda, bibiling ko yan! Ano kanta natin paborito? Gusto kong tinapay, gusto kong kape, lahat ng gusto ko, bibiling ko. Tama? Ano nangyari? Naubos ang GCash. Nawala. Bakit? Kahit ligtas ka na, meron tayong pita ng laman. Pag nakakita ka, meron itong ingay-ingay ah. Di ba? Pababarangay mo. Papaaway mo. Patay. Ngunit dito nagsisimula ang kagandahan ng Ebanghelyo. Iniligtas ng Diyos ang mga hindi kayang iligtas ang kanilang sarili. Amen? Hindi mo kayang iligtas ang sarili. Kanya iniligtas tayo. Tama? Naalala ko one time palagi kaming nasa pag-birthday ni Jeff. Simula nung pinanganak siya hanggang lumaki siya. Pag-birthday niya, nandoon kami sa Manabo Abra. Sa Mission. Nandoon kami. And then mamayang konti, makita mo si Dante nag-swimming doon sa irrigation. Pagkatapos ng irrigation, nagpadulas. Pagdating doon, kinain siya. Paglabas doon, pambihira. Nalulunod na si Preacher Dante. Hindi naman namin makita kasi yung kulay niya at yung kulay ng tubig, pareho lang. Maitom. Hindi ko makita. Dito, tumalon si Pastor Ricky, tumalon. Mamayang konti, hindi ko liligtas to. Bakit? Hindi mo nakita pag may nalulunod, doon na ginagawa. Hahawak, tama? Hihilahin. Hinihila ho ako, mamamatay ako, may anak ako. Tumalon si Pastor Pagarigan, ganun din. Niligtas. Mamayang konti, ayoko na, bakit? Hinihila ako babae, tama? Naalala niyon? Sabi ko kay Butch, Butch, uuwi tayo na meron tayong kasunod na puninarya. Paano ko sasabihin kay Ruby?
Ruby, nag-swimming kami, nag-surf kami, ito asawa mo, patay na! Ano lang kami, sabi ko, ang gagawin natin? Tingnan natin. Pinanonood namin siya hanggang sa nawala na siya ng lakas. Doon tumalon yung 12 years old na bata. Pagtalon ng bata, inangat siya sa puwet. Kasi hindi niya niligtas sarili niya eh. Ayun, tsaka nabuhay. Nakauwi pa. Dapat patay na yun eh. Kasi bakit? Nililigtas ang sarili. Tama? Pero nung siya'y nahapo, napagod, hindi niya na kaya. At saka siya naiangat. Are you with me? Tanong ko sa iyo, ba't ka hindi tinutulungan ng Diyos? Nangingialam ka eh. Right? Ligtas ka na, sariling diskarte pa rin. Ito gusto ko. Mali. Ito gusto ng Diyos. Dapat yun na ang linyahan natin. Tama? Inililigtas ng Diyos, tinutulungan ng Diyos ang hindi kayang iligtas at hindi kayang tulungan ng sarili. Kanya huwag tayong makuring ayos tayo. Huwag tayong makuring okay tayo. Aminin natin ang totoo. Tanggapin natin ang ating pangailangan at hayaan natin ang Diyos ang gumawa ng imposible. Hayaan nating buhayin tayo ng Diyos. Hayaan nating tulungan tayo ngayong 2026. Haharapin natin ang panibagong issue. Tutuloy mo ba yung kwento mo ng 2025? O hayaan mo ang Diyos ang magsulat ng kwento mo? Sino ang sumikat sa buhay mo sa taong 2025? Or you can say, Lord, it was you. Kanya kami pa rin ang asawa ko. Kanya kami pa rin ang pamilya ko. Kanya may trabaho. Kanya meron kaming sale. Kanya kami nakabangon. Kasi ikaw ang tumulong. Gusto kong maintindihan ninyo. Nung dumating si Elijah sa punto sa buhay ni Ahab, sabi niya, walang ulan. Imagine, ni-rebuke mo yung hari. Tama? Eh di magagalit yan. Hahanap yan ng mga tao. Hanapan nyo ng butas yan. Anong ginawa? To preserve Elijah, listen to this. Elijah has to follow the Lord. Ano sabi ng verse number 2? At ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya. At nagsasabi, verse 3, umalis ka diyan, kakatayin ka ni Ahab. Okay? Diyan po nagsimula ang unang tukhang. Pag nakalaban mo gobyerno, kakatayin ka. Magtago ka na. Pumunta ka sa silangan at magtago ka sa Brook Cherith. Bakit sa Brook Cherith? Eh di para Chumirit. That is before Jordan. Galit na galit si Ahab. Pero mo ordinaryong tao, i-rebuke mo yung hari. Tama? As we come to the end of this year, at we stand on the edge of the new one, many are asking the same question that Elijah must ask and have asked. Lord, what now? Lord, what now? Sinunod kita. Nag-submit ako sa iyo. Nag-preach ako. Nag-soul winning ako. Nagsimba ako. Nagbalik ako ng kaloob. What now? Bakit mo ko hayaan? Sinunod lang naman kita. What now? Yan ba rin tanong mo? Next year, mayroon tayong reset. Refocus, restart. Mangarap ka na mapasama ka sa Club 52. Ano yung Club 52? The Club of the Few. There are 52 Sunday mornings, 52 Wednesdays, 52 Sunday afternoon. Will you be here? Umaga, hapon, Miyerkules? Will you be part of the people that will be part of the few? What now? Kahit faithful ka, kahit sumusunod ka, kahit ginagawa mong tao, ang tama, darating ng oras pag-iinitan ka ng tao. Ngayon sabi ni Elijah, what now, Lord? What now? Sumunod ako sa iyo eh. Tinapos ko yung commitment ko, what now? Dito sa 1 Kings 17, God did not give Elijah the full explanation of the future.
Sabi ng pastor na kausap namin kahapon, dapat si pastor ito ginagawa eh. Dapat pinapaliwanag niya eh. Sabi ko, can I just tell this to you? We grew up sa church namin that my pastor does not explain anything. May pupunta ako sa kanya, pastor, ba't hindi natin gawin to? Bakit gagawin ko yan? Naintindihan ko, hindi ako pastor, siya ang pastor. So I listen to him. Okay. Pag may suggestion ako na hindi tinanggap ni pastor, I drop it like that. Bakit? Siya pastor, hindi ako. Gagawin ko yung tama. I submit to him. Okay? Okay lang. Fine. Sabi niyo, hindi tinanggap. Bakit? Okay lang yun. Siya pastor, hindi ako. Okay? Hindi ako nangaway. Sabi ko, alam ba na maraming mga pagkakataon sa buhay namin, inalis ako sa pagiging teacher, huwag ka na magturo. Lo, kanya nga ako nag-resign sa trabaho. Huwag mo na ako pag-drive. Lo, sabi ko kay Ellen, balik na lang ako sa Sprague. Total, ando pa yung offer sa akin. Sabi ni Ellen, pambira ka, nag-full-time ka. Tapos babalik ka dyan? Ano yung tsura mo? Hindi, sige, tuloy natin. Soul winning kami. Doon namin nawin si Malu. Doon kami nagsimula. Nagalit ba ako sa kanya? Bakit? Kasi harap sa Diyos eh. Are you with me? He may not understand the whole picture. I may be right. Tama? Pero nagsubmit ako. Hindi ko inintindi yun. What happened next? In the process of time, sabi ko, Lord, butin lang di ako nagtanim na sama ng loob. Tatandaan mo, God will not give explanation. Kanya kailangan mo ng faith. God gives Elijah direction. East. We can see the Lord's direction in the life of Elijah. In verse 4, we find the Lord ensuring Elijah's provision. Someone had said, where God guides, He provides. Tanong ko sa iyo, lahat ba ng pinuntahan mo sa 2025, ang Diyos ang nagpanguna sa iyo? O diskarte mo yan? Okay? Kasi maaaring kumita ka, maaaring nagkaroon ka ng pera, pero nagkaroon ka ng sale, pero pag hindi sa Diyos yan, kapos lagi yan. And you will not honor God. But listen, provision is not automatic. It is directional. Verse 4, at ito ang mangyayari. Ikaw ay iinom sa batis at inutusan ko ang mga uwak. Pero mo pagka-itim-itim na ibon na utusan? Tama? Hindi man lang parot. Hindi man lang lovebirds. Hindi man lang eagle. Uwak, ang uwak po'y maruming klase ng ibon. Tingnan mo ha. Thou shalt drink of the water. What does it mean? The water was there, the provision was there, the ravens were there. Tama? Andun ang tubig, andun ang ravens, uutusan, andun ang provision. Tama? But only if Elijah went there. Sa 2026, magbibigay ng instruction ng Diyos sa iyo mula sa preaching. Andun ang tubig, andun ang sweldo, andun ang blessing. Ang tanong, pupunta ka ba? Susunod ka ba? Are you with me? The water was there. The provision was there. The raven was there. But only if Elijah went there. I ask you, check your 2025. Bakit ka kinapos? Andun ang provision. Andun ang blessing. Absent ka. What did Elijah do? He obeyed. He did not argue. He did not delay. He did not demand to understand everything. Lord, paliwanag mo, sabi mo mag-preach ako, sabi mo tumunod ako, sabi mo gawin ko to, tapos patatakasin mo ako, ano ba yan? Lord, what now? Sumunod ako sa iyo, tinapos ko yung first fruits ko, nagbigay ako sa mission, napagod niya kami ng pagtatagtag, 500 people ang pumunta rito. Oh, imagine ngayon pa lang ang dami na nagre-register.
Kung last year, 558 people ang pumunta ng missions conference, isipin mo next year, nagbibilihan na sila ng mga ticket. Ang tanong ko sa inyo, members, itutuloy ba natin ang missions conference o hindi na? Tutuloy. Kasama ka ba? Tutulong ka ba? Susulatan kita. Susulatan kita. Nang ibibigay mong, alam mo ba kung magkano ang ating pinakain last year? Okay? Almost 1 million pesos. Dito sila matutulog. Okay? Obedience is the pathway to blessing. Di ba kinakanta natin? Obedience is the very best way to show that you believe, doing exactly what the Lord commands, doing it grudgingly. Look, anong grudgingly? Happily. Tama? Sumunod ka na nga, nakasimangot pa. Sumunod ka na nga, tapos grumpy pa. Sumunod ka. Hello? As we face the new year, God may not show us the whole picture. But He will show us step by the step para sumakses ka. Next, the question is not, will God provide? Nah! The question is, will I obey? Susunod ba ako na mag-akin ng kaluluwa? Susunod ba ako? Okay? Alam mo, sabi ng mga pastor, Pastor, turo mo kami, alin, na magkaroon ng passion sa soul. Bakit? Pambira, ikaw lang yung nakikita naming. Sabi ko, no, kasi may naghanap sa akin, may nagbigay ng gospel sa akin. It is my job to win souls. It is my job to tell people that they are going to hell. You see? Kanya nga sabi ko sa inyo nung makita ni Pastor Benny, sabi niya, I have no person in my mind that can take the operation go except Pastor Sako. Pumunta siya rito, tama? Binigay sa akin yon. Ay, sabi ko, Pastor, ang dami mong tao, ba't sa akin? Sabi niya, iba ka eh. Sabi ko, pag tinanggap ko yung operation ko, I will do it the way I would like it. Anong gagawin natin? Pupunta ako sa kanila. Hindi ko sila iyain dito. Ako pupunta, I immerse myself doon sa mga churches. What happened? That's what I did. Pumunta kami. Will you obey? If we desire God's blessing in coming year, we must learn to walk in obedience. Trusting whatever He sends us. Ay, hindi, meron ako magandang negosyo. Ganda ng, meron nga akong bahay eh. Lindol lang yan. Right? Isang crash lang sa economy. 97, when we were building this building, nagkaroon ng Asian financial crisis, nagyabang ang Singapore, bumagsak, walang nag-invest, nasira ang Thailand, Malaysia, bagsak. Anong sabi ko sa inyo? Hindi nakasalalay sa IMF World Bank ang ating finances, nakasalalay sa obedience at faith na meron tayo. And we learn to give, and that's why we have this. And then when we're buying the property at the back, now we're putting up a building, nagkaroon ng recession sa Amerika, bumagsak ang, kasi bakit? Nagpautang sa ninja. Ano yung ninja? No income, no jobs. No asset. Ninja. Bagsak. Tayo nagkaroon ng slowdown. Okay? Nakabili pa rin tayo. Nakapagtayo tayo. Why? Are we obeying God? Tandaan mo, God has already arranged a supply. There's a brook, there's a raven that will feed you. Tama? Ang tanong, andun ba tayo? Andun ba tayo? If we desire God to bless us, we need to be obedient to His instructions. Gaano ka ka-obedient this year? Okay? Verse number 5. So he went according to the saying of the Lord, for he went and dwelt by the brook. Hindi lang siya pumunta, ha? Tumira! But dito, hindi sa BGC. But hindi sa magandang, subdivision, dun sa may 5 floors na basement na maraming lagayan ng pera. The Lord sent the ravens to feed him, and he drank from the brook. Nung nandun na siya sa brook Cherit, chumirit na siya. Kumain siya. Tingnan mo ha. Verse 6.
At ang raven ay nagdala ng tinapay at karne. Anong tawag mo dyan? Hamburger. Ito yung unang, no. This is the second time na nagkaroon ng Food Panda. The first one, yung mga quail na pinadala ng Panginoon sa Numbers, tama? Kay Moses. Ito naman, hello, andito na po yung delivery nyo. Bread and flesh in the morning, bread and flesh in the evening. Are you with me? The first Food Panda. The first Lala Move, or whatever you would like to call it. The provision was there. The brook, the ravens, the bread, and the flesh. What if he was not there? Are you with me? Sana may sale ka na. Sana meron ng, are you with me? Are you there? Verse number 7, eto matindi. Not because you're obedient to God, not because you're following what God instructed you, okay na. Ang Diyos okay. Lahat sa mundo kulang. Ano sabi? At dumating ang panahon, dahil walang ulan at walang hamog. Listen to this ha. Damay tayo. Natuyo ang iniinuman niya. The brook dried up. This is the brook that the Lord directed him to be. Pwedeng sabihin ulit ni Elijah, Lord, what now? Sinunod kita tapos wala ng tubig? Hello? Di ba pangako mo may provision? This was the brook that he had learned to depend his life upon. Umaga, gabi, may hamburger. Isipin mo yung struggle nung uwak. Tinapay, karne. Naamoy niya yun. Sabi niya, gusto ko rin to eh. Paborito ko rin to eh. Pwede bang tumira ako dito, Lord? Tikman ko lang. You know what he did? Bakit? I have to obey God. Hindi ko dapat galawin to kasi hindi sa akin to. Are you with me? Pinigay niya. Until the brook dried up. Ang tanong ito, what now? Has the Lord forgotten him? Has he been forsaken? Minsan nakala natin, pagka sumusunod tayo, okay na lahat. Sometimes in our lives, we experience our drying brook. You will find I am following God, I'm praying, I'm winning souls. I am doing my job, my ministry, wholeheartedly, but there will be a time that there will be a drying brook portion of your life. Yung parang walang nangyayari. What now, Lord? Tama? What now? Sometimes the brook dries up kasi naging comfort zone na natin eh. Kanya tinitignan ko lagi yung sarili ko. What is my attitude last 2024, 2023, 2022? Dapat mag-level up ako ngayong 2025 at sa 2026. Bakit? Kasi nagiging comfort zone. Okay na to, nakapag-akay na ako, okay na to. Pero tanong ko sa iyo, sa nasolwin mo, may nabaptize ba? Sa nasolwin mo, may nanatili ba? Sa nasolwin mo, nag-soul winning ba rin sila? Are you with me? Isipin mo yung feeling ni Roxanne. Andito si Alberto. Tama? Nagsimba. Mahaba buhok. Ngayon, maigsi na buhok. Tama? Nung last week, nagtrabaho pa, nagluto pa, kung ano-ano ginawa. Tama? Isipin mo. Am I right? Have you been nasa comfort zone ka na? Okay ka na? Sometimes we tend to trust the brook and we forget that God is the one that provided the brook. Okay na, may trabaho na ako, may sweldo na ako, meron na akong kita, may pwesto ako, may bahay kami, may kinikita ako, may delivery. My question is this,
Ang tiwala mo ba ngayon 2025 sa pagtatapos at sa 2026 sa trabaho, sa negosyo o sa Diyos pa rin? Ha? Kung pagbabasihan ang blessing mo sa klase ng offering na binigay mo last year, will God sufficiently bless you 2026? Sometimes the brook dries up, listen to this, because there is a saripat waiting for you. Minsan, komportable tayo. Minsan, nakalimutan natin yun. Pero minsan, pinatitigil niya ang brook kasi gusto niyang i-level up ka. Kanya huwag kang magtatampo. Huwag kang Lord, what now? Lord, what now? No, may promotion. Kasi pag naging faithful ka sa raven, naging faithful ka sa brook, naging faithful ka sumunod, there is a saripat waiting for you. And this is where the story will begin. Verse number 8. And the word of the Lord came unto him, saying, laging the word of the Lord. Huwag yung grade. Huwag yung support ng tatay. Huwag yung support ng nanay. Huwag yung kita sa palengke. Huwag yung kita sa negosyo. Huwag yung nakuha mong wag. It is always pag Kristiyano ka, pag luwas ang kalag mo, the word of the Lord. Thus saith God, to see that as soon as the brook dried up, the word was there to comfort him. The word of the Lord was there to comfort him and to give him direction. Okay? Following the instructions of God is the safest way. Pag sinod mo yung feeling mo, lagi kang asar eh. Lagi kang inis. Naiinggit ka, tama? Magpo-post yung kaklase mo. Yabang nito. Magpo-post din ako. Pero inalter mo lang siya. Right? I believe that God is a God of specifics. God is a God of particulars. That He deals with people, He deals with them specifically. It's not just to whom it may concern. Sa school lang yan. Please excuse my son for being absent yesterday. Pero mo advisor ng as anak mo, hindi mo kilala, to whom it may concern. God is a God of specifics. Number one, there's a specific place. Dapat maintindihan mo pag member ka ng Pasay, sa Pasay ka. Maliban lang kung mag-ano ka, pero dito ka hanapin, hindi sa iba. Ano sabi sa verse number 9? Arise, get thee to Saripat, that belonging to Sidon. We need to believe that when God calls people to His service, He calls them to a specific place. Sa specific place na dinagdag ka ng Diyos, ramdam ka ba ng Diyos? Ramdam ka ba na nagsaserve ka? Okay? The Lord designs the place, and the Lord designs you and prepares you for that place. Check yourself 2025. Gumanda ba ang Bible Baptist Church of Pasay kasi nandito ka? The church is the bride. Meron ko bang nakita ang bride na pinapangit? Papangitin natin yung bride para pag kinasal kami. Eh yun yung missing bride eh, tama? Hanggang ngayon hinahanap pa. Di ba? Parang awa mo na, Sarah, magpakita ka na. Di ba? Ito natin, pag-usapan natin to. You see, the church is the bride. Pinagaganda mo ba to? Sa magitan ng attendance mo, it is not a place to attend, it is a place to belong. Do you belong? You see, pinalalakas mo ba to? Kung ikaw ang mata, nakakita ba? Kung ikaw ang pilikmata, sinasahod mo ba? Kung ikaw ang paa, lumalakad ba tayo? This is where His provision and protection will be. Wherever that might be, it is a place of safety. I'm always secured in my place in this church. I believe that safety is where God wants us to be. A specific place. Are you in God's specific place? Number 2, there was a specific person. Arise, sabi ng verse number 9, go to Saripat,
dwell there. Why? I commanded a widow woman there to sustain thee. May babaeng inutusan. Listen, hindi kontraktor ang pupuntahan, hindi congressman, hindi mayor, hindi gobernador, hindi mayaman. A widow woman. Bakit naman mahirap na nga, utusan pang magpakain? Ano bang gagawin? It was a helpless widow. Okay? Naniniwala ko there were some people in the city with the same predicament, mahirap siya. Tama? But God chose a widow. Bakit? Kasi yung babaeng balo, may problema rin. And God wants to have that woman to be sustained. Hindi siya matutulungan at di wala siyang ginagawa. Ano sabi ng verse 27 ng 1 Corinthians 1? Pinili ng Diyos ang mga kamangmangan ng sanlibutan upang hiyain ang marunong. Okay? Pinili ng Diyos yung mahihina sa sanlibutan para hiyain yung mga malalakas. Verse 28, pinili ng Diyos yung mga mabababa sa sanlibutan at ang mga bagay na hinamak upang makita natin na walang pwedeng magyabang. Verse number 9, para walang magyabang. 29, in His glory, in His presence. Specific place, specific person, a specific purpose. What is the purpose? Okay? What is the purpose? Why there is a specific place? Why is there a specific person? Letter C. Why is there a specific purpose? What is the specific purpose? Verse number 9. To sustain thee. Pinadala si Elijah sa Sariphat. Sabi sa verse number 9. Pakakainin ka. Isusustain ka. Aalagaan ka. Why here? Pwedeng sabihin ulit ni Elijah, what now, Lord? Pero alam mo sabi ni Elijah, kung ginamit nga yung raven, ito ba bang balo? Tama? Sumunod ka nga sa raven. Listen, pag naging faithful ka sa maliit, pwede kang pagpalain sa malaki. Tama? Pero bakit naman yung balo pa? Elijah was sent to Zarephath to be sustained by a widow woman. Why widow? What now, Lord? What now? It was God that commanded the widow woman to sustain the man of God. Hindi mo napapansin? Matatapos ang 2025, the Lord sustained us. May mayaman ba rito? May contractor ba rito? Meron bang district engineer dito? Wala! Mga simpleng tao lang. Tama? Mga simpleng tao na nagtatrabaho, nagnenegosyo, pumipila sa PITX, pumipila sa UV Express, nag-iintay sa kalye, you know what I'm saying? It was commanded of the Lord that she sustains the man of God. Pag member ka ng church, dapat makita natin, we're sustaining the work of God. So what did Elijah do? He obeyed the word of the Lord. Because obedience is the pathway to blessing. Imagine na Elijah traveled 67 miles or 100 kilometers from Brook Cherith, drying brook, to Zarephath, from a drying brook to a burning place. Ang init dun. What now, Lord? Verse number 10. At siya'y tumayo, pumunta at pumaroon sa Zarephath, at nung dumating siya nakalagay, welcome to Pasay. Abay, naroon yung widow woman, nangangalat ng stick. Walang salutation, walang, hi, I'm Joey Sauco, you are? Oh, nice meeting you. Na, walang ganon. Sabi niya ganon, kuha akong tubig. Nakikiusap ako, kapoy na. Gusto ko ng tubig, makainom tubig. Can you give me a little water that I may drink? Pag nakakita ka ng ganyan, pwede mo, can you get out of my face? Kapal na mukha mo, hindi nga kita kilala. Uutusan mo ako, gigil ako sa'yo. Sapaking kita dyan eh. Without any instruction, without salutation, Elijah has a glass of water from the woman. Sinasanay ko lang yung British accent. Kasi nasanay na ako kay Diskaya. Last year, December, di ba? May party sila, tama? O, pambiro, si Piolo Pascual pa yung host, tama? Ay, Piolo! Are you following me?
December 2025. Nasaan Diskaya? Are you follow me? Huwag tayong maghahambog ng pera. Huwag tayong maghahambog ng yaman. Tama? Last year, Diskaya was so woo! Tama? Party, bakit? Tatakbo. Tapos, ang daming pinakita, 38, 40 cars, everyday use, meron siyang magaganda. Tama? Binili ko to kasi may payong. Tama? A few moments later, makikita mo yung willingness ng babae. Kukuha siya ng tubig. At bago siya tumuha ng tubig, ito na naman si Elijah sa verse 11, nag-utos na naman. Kanya sabi ng iba, si pastor pala utos eh. Mabuti pa ang Diyos, 10 lang ang utos. Ito, hindi pa tapos, nag-utos na naman. Ano sabi sa verse 11? At then kukuha siya ng tubig. Sabi niya, dalan mo rin ako ng tinapay ha. Yung gawa mo. Hindi man lang sinabi yung pandesal na lang na may, ayun me. Imagine, widow. Tama? Tapos, inutusan. Tapos, hindi pa tapos sumunod, utusan na naman. Kamote. Right? Sumagot yung babae, verse 12. Habang ang Diyos may nabubuhay, wala akong tinapay. At narito ako'y kumukuha at nangangalap ng 2 patpat. 2 lang, huwag ka sumama. At narito, lulutuin ko yung tinapay ko. Me and my son. Hindi ka kasama. Hindi ka kasama. Hindi ka nag-text eh. That we may eat and die. Ibig sabihin, itong babae, sagad na. Tama? Sagad na siya. Tama? Last meal. Ikaw, meron ka pang Lucky Me. Tama? Doon sa cabinet mo, meron ka pang Reno liver spread. Meron ka pang pork and beans. At sa ilalim ng kama mo, meron ka pa doon, mga tinapay na tinago mo sa anak mo. Okay? Sa kabilang kwarto, meron ka pa doon ref. Meron ka pa doon hindi mo naubos na buko salad. Okay? Tapos sa kabila naman, meron ka dong mackerel. Meron ka dong sardinas. Itong babae, sabi niya, verse 12, nangangalap ako ng 2 patpat. Magluluto ako. Pagkatapos, ako at anak ko, hindi ka kasama. Inuulit ko Elijah. Hindi ka kasama. Ako lang at anak ko. You're not included. We may eat and die. Have you been in that situation? Sagad ka na. Hindi, namasyal ka pa eh. Tama? Nag-post ka pa ng chili, tama? Ito sagad na. Alam mo sabi ba? I'm at the bottom of the barrel. Wala na akong magagawa. There are moments in our lives when faith is easy, when the barrel is full. May laman pa yung GCash. May nagpadala pa ng pera. May 13-month ka pa. May bonus ka pa. Meron pang nagbigay ng kumanta ka pa. I wanna wish you a Merry Christmas. Napagod ka, di ba? Kakakanta ng, di ba? From the bottom of my heart. Feliz Navidad. Pero mo, 60 ka na, kumakanta ka pa ng very active ka pa, di ba? Uy, dami natin nakuha, tara na!
Oh, tara magpunta tayo sa ba yan? Yung ano diyan? Yung entertainment diyan sa ano yon yung tapos huminto sa gitna. Isipin mo, di ba, kung nagpunta ka doon, Star City, tama? Kasi hindi ko na alam kasi wala na akong alam eh. Basta ako, bahay, church, member, doon lang ako. Wala na ako, Listen, masarap when the barrel is full. It's easy to say, life is easy kasi the bills are paid, bayad lahat. When the bills are paid, when the strength is high, the hope is overflowing, ang daling magtiwala sa Diyos. It's easy to believe, thus saith the Lord, because we have more than enough. Paano pag sagad ka na? Huling kain ko na, wala na kaming sale, wala na kaming kita, tapos nagkasakit pa, tapos meron pang na-aksidente, tapos nagkaroon pa ng linog, tapos nag-aaway pa kami mag-asawa, tapos ito pa. Faith is not tested when the barrel is full. Faith is tested at the bottom of the barrel. Pag sinulatan ba kita para sa missions conference, para sa pagpapakain natin sa pastor, hindi pinag-uusapan if your barrel is full or not. Ang pinag-uusapan, will you help? Will you be available? Will you serve with pastors? Okay? Imagine, pag pinagsama-sama natin ang maiipon natin, magpapakain tayo. Last year, this year, 558 pastors and workers are here. Natulog dito yun, ha? Pinakain natin. From Monday to Saturday. You see? This February 2, 3, 4, we will have missions conference. Will you help? Will you help? Will you be a blessing? Pag binunot ka ba para maging blessing ka sa mga pastor sa raffle, will you still be there? I'm not talking if your barrel is full. I'm talking if your faith is obedient. I'm giving not because I have money. I'm giving because I have faith. In 1 Kings 17, though his widow was not standing in abundance, she was standing in lack. I'm at the bottom. Sagad na ako, sagad na. Pwedeng sabihin nung babae, what now, Lord? Wala na akong kakainin. Nagpadala ka pa? Ano ba? Pwedeng sabihin nung widow, you're getting to my nerve, Lord. Alam mo nang huling kain ko na. One handful of meal, a little oil, one last meal, and then death. Hindi pa ganyan ang sitwasyon mo, babes. Hindi pa ganyan ang sitwasyon mo, Syra. Hindi pa ganyan ang sitwasyon mo, Ching. Ang dami pang kinakain. Kanya nakita mo, nung picture kayo, sabi ko, lahat payat. Isa lang hindi. Kaya sabi niya sa akin, kanya hindi ko sinama yung picture ko, Pastor, kasi lahat sila payat. Kasi yung hindi na maubos, siya umuubos. Sabi niya, sayang. Pwede naman bukas yun eh. Her words reveal her reality. Me and my son. Me and my son. You know why we're at the bottom of the barrel? Me and my son, no God, no thinking, no ministry, no pastor, no church, no mission, no giving. Pag iniisip mo lang, ako, anak ko, asawa ko, kakapusing ka. Me and my son. Imagine no God in her thinking. There was no ministry na siya involved. You see? There was no soul winning, no church, no pastor. Bakit ka bibigyan ng pinagpe-pray mo kung iniisip mo lang lagi sarili mo? You see?
Is God in your thinking? Is the ministry still in your heart? Is the church still there? Pag pinagpala ako, ito gagawin ko. You see? Sabi ko kay Pastor Fajardo, Pastor, when the church gave me the BMW, I love it. Pero hindi ako masaya eh. Bakit? Wala ka eh. And I'm praying, Pastor. As the Lord allows me, bibili ko. Pero ito rin ha, 2015 pababa. Bakit? Kasi hindi mo kayang, yung cellphone mo nga Nokia eh. Meron si Pastor Nokia cellphone, binigyan siya ng 2.7 million na Mini Cooper. Brand new, sabi ni Brother Romy. Ba't siya nang binigay? Mamaya lalabas ang totoo niyan. May lumapit. Eh yan kasi gusto ko eh. Gusto ko kanya, binili ko kay Pastor yan. Ito. O di yan ang nangyari. Hindi ginagamit ni Pastor. Bakit? Sinakyan mo, dami mong pipindutin. Eh si Pastor, ano lang siya? Simple lang siya eh. Hindi niya magamit. Ano nangyari? Hindi ginagamit. Kinain ng daga ang lahat ng wiring. Sabi nung daga, masarap to. Galing sa Britain to. Kakainin ko to. Lagi na lang mga Saraw at saka Francisco Motors ang nakakain ko. Kinain niya. Lahat ng wiring, kinain, Gerald. Sabi ko, Pastor, pag-pray mo lang to. Pag nangyari to, meron na ako nakita. 2015, BMW, para sa iyo. Dahil ayoko na meron ako na wala ka. That's how I think. Ayokong ini-enjoy ko yung buhay ko. Na ikaw hindi. Bakit? Ayokong maging kagaya ng widow. Me and my son. Thank you ha. Walang problema yung pastor. Do a full review. Why are we at the bottom of the barrel? Mag-review tayo. Bakit tayo minsan nasasagad? Review your spending. What gives you energy and what drains you? Bakit ka nasa bottom? Reflect in your year honestly. Bakit sagad ka? Recite this. Basahin natin. Hindi ako dapat umasa. Come on, ready, read. Magandang bukas, maginhawang bukas, masaganang bukas, kung ang ginagawa ko ngayon, kagaya kahapon. Anong ginagawa mo kahapon? Me and my son, walang church, walang soul winning, walang discipleship, walang bisita, walang pastor, everything. Me and my son, no God, no ministry, no church, no pastor, nothing. Nothing. I ask you, 2025, before we end, am I trusting God or just surviving? The widow said, me and my son. Pag sinabi mong me and my son, I ask you, is that mindset survival or faith? 2026, what will be your mindset? Me and my son and death. Survival yan, tama? Just survival. Just put yourself in the widow's place. Will you be holding on to fear or will you risk your faith? Ito na nga lang ang meron ko, bibigay ko pa. Anong kasiguruhan ko pagpapalain ako ng Diyos? At sino yung Diyos mo? Hello? She held her last meal until faith spoke. I ask you, ask yourself this, am I willing to give even when it feels risky? Tatapusin ko ba yung commitment ko sa First Fruits? Tutulong ba ako sa missions conference next year? Magbibigay ba ako? Listen, the miracle followed her obedience to give. Walang milagro pag hindi ka sumunod. You know why God says?
Sabi kasi ng 1 Peter 5:7, casting all your care upon Him, for He careth for you. Listen, mas nagmamalasakit ang Diyos sa iyo. Ang hinahanap lang niya, may obedience ka ba? Susunod ka ba? Tama? This is the moment that God chooses to speak to her through Elijah. Kanya ako, hindi ko pinabayaan yung pagdalo ko. Sinasadya ko. Pupunta ako, estudyante, naghuhugas ng jeep. Nakita ko nga si Ate Minda doon. Minda yun, ano yung taga, ano? Sabi ko, Timinda, okay, naalala mo yun? Oo! Nakikita kita, naghuhugas ka ng jeep. You see? Naghuhugas lang ako ng jeep. Just to go to college. Pero sa aking paghuhugas ng jeep, I honor God with my tithes. 5 piso, yung tithes ko 50 centimos, yung offering ko 50, yung aking mission 50. Yung first fruits ko is 300. Ngayon, can you just imagine when they give me the receipt, I'm already done with my 1.1 million first fruits. Why is that? Nagsimula ako sa 50 centimos. This is the moment that God sent His prophet. This is the moment that God asked her to give. Kailan? Nung walang-wala siya. Sagad! Because God often does His mighty, greatest work, not when you have plenty to offer, but when we think we have nothing left. When you're at the bottom of the barrel, you're not abandoned. You're positioned for a miracle that only God can do. Paano mo maranasan ng milagro kung lagi kang sumusunod by sight, not by faith? Pinili kong subukin. Di ba sinabi ko sa inyo? Nanganganak si Ellen kay Jeff, May 7, 1989. I cannot fix my faith. I raised my faith. I gave 40%. Pinanganak si Jeff noong 1991, December 12. Sabi ko, Lord, hindi ko kaya buhayin ito. I'm gonna give 60. I raised my faith and my obedience. And God, from 91 up to now, 34 years after, I'm giving 60%. 10% tithes, 10% kay Pastor Fardo, 20% love offering, 20% mission. Do I look poor? Mukha ba akong kawawa? Nah. You see? Magbigay ka o hindi, my God is enough. And I thank God for that. You see? Elijah could have said to the woman, oh, I'm sorry, I think it's a wrong address. Mali po yung pin location. Sorry ha, sorry. Alam mo, kasi tinignan ko sabi, Saripat, baka mali ito. May problema ka pala I'm sorry ha. I think this is the wrong address. Mali ang pin location ko. The Lord cannot do this. It will be cruel for me na alam ko na you and your son makakain ka, mamamatay ka, tapos kukunin ko pa yan. You have nothing to offer. You're getting ready to die. I think I'm wrong. I will not take that. I think I have to go to somewhere else. Pupunta lang ako kina Allen. Doon lang ako kakain. O kaya kina Hamed. Kasi magka-camping-camping pa sila. O kaya kina Rubina lang kasi maraming pagkain dyan. Hindi, kinamalu na lang. Kinamalu kasi meron doon kalyos. Did he say that? No! Ano sabi niya sa verse 13? Huwag kahadlok. 1 Corinthians 17:13, huwag kang matakot. Do kung ano sinabi ko sa iyo. Make me a little cake first and bring it to me. Pagkatapos kumuha ka at sa iyong anak. I ask you, will you still give? There's a test of faith for you. Susubukan ka. Tuturuan tayo. Kung paanong si Elijah sumunod, pumunta sa Cherith, provision. Pumunta sa Saripat, provision. Kung ikaw ang babae, will you give? Will you give? She was at the bottom of the barrel. She had nothing to live upon but a handful of meal. The widow has a need. And God wants to bless her, but she has to give first. Listen, when you want something you have never had, you need to do something you have never done. Obey God.
Why are some of us at the bottom of the barrel? Is this a season of testing or a result of disobedience? Not every lack is a punishment, but some lack reveals misalignment. Sabi ng 1 Samuel 15:22, to obey is better than sacrifice. Have you have a limited mindset, me and my son? Yun ang sinabi ng widow, me and my son, no God, no prophet, no faith, no church, nothing, just survival. Have you shrunk your world to what you can control instead of trusting God? Did you stop trusting God when your resources is running low? Faith is easy when the barrel is full. Pero ngayong you're at the bottom of the barrel, I ask you, did fear replace your faith? Ba't ko tatapusin ang first words ko? May problema nga kami. Ba't ako tutulong sa mission? May problema nga kami. Nag-aaway nga kami mag-asawa eh. Hindi nga kasi. May utang pa ako sa school eh. Have I disconnected from God's word and God's people? No altar, no church, no pastor, me and my son. Am I facing this season alone when God never intended me to? Am I holding to the last handful of meal instead of trusting and releasing it to God? The miracle did not start when the barrel is filled. The miracle started when she gave. Ano sabi ng verse 15? And she did according to the word of Elijah. She and he and her house did it many days. Ginawa niya yung sinabi ni Elijah. Ano nangyari? Siya, si Elijah, at yung buong sambayanan kumain. Hindi ba sabi niya, siya at anak lang niya, ngayon pati ka mag-anak. Bakit? Pag pinagpala ka, damay ka mag-anak mo. Sabi, uy, pinsan, sino ka? Pinsan mo. Hey, bakit? Nagluluto ka, gutom na kami. Pinsan ba talaga kita? Oo. Apo ko ni Lolo Tasyo. Ganun ba? Sige, pasok ka. Sino ka? Pinsan, ano ka ba? Kababata kita. She, he, and her house. Pati ka mag-anak kumain. Kailan? Many days. Bakit? Ni-release. I ask you, did you ignore God's instruction because it doesn't make any sense? Make me a little cake first. Did I delay obedience because I'm waiting for clarity? Am I focused on what is ending instead of who is providing? Me and my son dead. She was preparing for death, but God is preparing for a miracle. I ask you, are you interpreting your situation without consulting God? Is God using your emptiness for positioning you to a miracle? The bottom of the barrel was not the end. It was the turning point. I ask you, are you really trusting God? The widow had no backup plan, only God. If she would listen, if she would obey, but if she not, patay siya. God allows us to go to the empty place for us to see, my God is enough. She and he and her house did it many days. Bakit? Naghatag man siya. Miracle starts when you learn to move not by fear but by faith. I ask you, are you at the bottom of the barrel?
Will you finish your commitment? Will you support missions next year? I don't know. But I know my answer. Yes, I will. Kahit masagad na ako, sa Diyos pa rin ako kakapit. Pag sagad na, dapat sagad ka na kumapit at lumapit. Let's all stand up, please. Father, we thank you. Maraming salamat. Tulungan mo po na matutunan namin to put you first. Tulungan po na matutunan namin na ikaw ang dapat purihin. Help us to see ourselves today. Tulungan mo po. Kami po ba ay nasa bottom of the barrel? Dahil sa ito'y testing or disobedience. Ito bang pag-ilangan namin sa punishment or nag-misalign lang kami? Nagkaroon lang ba kami ng limited thinking? Me and my son, no God, no church, no soul winning, no faith, just survival. Did we shrunk to our world that we can control instead of trusting God? Did we stop trusting God when the resources started running flow? Lord, please don't allow fear to replace our faith. Help us not to be disconnected from you, from your word, from your people. No altar, no church, no pastor. Lord, please, huwag mo pong hayaan kami humawak sa last handful. Help us to release it to God. Because miracle will not start until we release it to you. Help us not to protect what's left, but to trust you with what we still have. Huwag mo pong hayaan na i-delay namin ang aming obedience kasi gusto namin ng malinaw. Tulungan po na huwag kami mag-prepare for death. Mag-prepare kami for a miracle. Help us, Lord. Help us. You allow emptiness so we can stop depending on ourselves, our strength, our savings, our connection. We need you. Will you come at the altar and say, Lord, help me. Hindi ko kaya. Tulungan mo ko. Dito po sa altar. God bless you. For 52 Sundays,